Mr. Silent Channel. Chapter 881 Miss Jo is here. Ang kwento ng matanda at ni Piao Piao ay isang episode lamang, at hindi ito masyadong nakatawag ng pansin kay Jingzi o sa iba pa, dahil habang lumilipas ang panahon, ang dalaga at ang talentadong lalaki sa tabi ng ilog parami ng parami ang mga parol sa ilog. Pagtingin sa paligid, may maliliit na bituin na umaalingaw-ngaw sa tahimik na moat. Nagkukumpulan pa ang mga tao sa dalampasigan, at maraming nagtitinda ng parol sa paligid. Sa oras na ito, ang kapaligiran ng Lantern Festival ay umabot na sa kasukdulan nito. Xiaoyu, gusto mo bang maglagay din ng isa dyan? Kinuha ni Jingzi ang kamay ni Zhang Xiaoyu at nagtanong. Ay, hindi ko bibitawan. Paglabas nila sa oras na ito, maliban kina Chen Jianen at Han Han, sumunod din ang lahat sa opisina ng pahayagan. Napakaraming tao sa tabi ng ilog. Natakot si Chen Jianen na baka mabangga sina Jingzi at Zhang Xiaoyu, kaya hinayaan niyang alagaan sila ng iba. Napapaligiran ng dalawang tao, mahirap para sa mga tagalabas na pumasok. Dahil tinitingnan ng napakaraming kakilala sa paligid niya, medyo nahihiya pa rin si Zhang Xiaoyu, at namumula ang mukha, Panginoon, ang Lantern Festival na ito ay para lamang sa mga batang babae na hindi pa lumabas ng palasyo. Si Xiaoyu ay may asawa na. Kung malaman ng mga tagalabas, hindi ko alam. Bakit mo ako pinagtatawanan? Ngumiti si Jingzi at ikanaway ang kanyang mga kamay, ano ang saysay? Hindi mo ba nakita na ang mandirigma ay naglagay lamang ng 5 parol? Isa lang ang pinapatay mo. Tsaka, ano ang kinakatakutan mo? Pinulot ko lang, sinong makakapagsabi? Si Chen Jianen at ang iba pang malapit ay natatakot na maistorbo silang dalawa mula sa paglalandi, kaya lumingon sila sa labas at nagkunwaring walang narinig. Nang makitang walang ibang nakatingin sa kanila, tumawa si Zhang Xiaoyu at sinampal si Jingzi ng 2 beses, napakasama ng asawa ko. Halatang binibini ako, ngunit tinatawag mo pa rin akong mandirigma. Tumawa si Jingzi ng, hehe, ng 2 beses, ngunit hindi sumagot, nararamdaman pa rin sa kanyang puso iniisip ko na sa hinaharap, ang mga makakapindot ng F para makapasok sa tangke ay ang mga mandirigma. Pagkatapos, tumingin muli si Jingzi sa paligid ng ilog, sinisikap na tingnan kung nakikita niya sina Muqing at Wang Yingqiu, ngunit hindi niya makita ang mga ito pagkatapos tumingin sa paligid, at agad siyang gumon. Sa ugali nila, paano sila nakarating dito nang walang problema? Tsaka meron na sila sa sarili nila kaya mas lalong imposible na dumating sila. At ayon sa sinabi ng tinderang iyon na si Hu, si Muqing ay karaniwang hindi man lamang dumalo sa Shangyuan Poetry Club, ngunit sa pagkakataong ito marahil ay gusto niyang lumahok dahil siya ang naging master ng Waxian Pavilion. Magkita na lang tayo, aking Pavilion Master at Garden Master. Naisip ni Jingzi. Nandito na si Miss Jo. Sa oras na ito, may sumigaw sa karamihan, at tila mas lalong nagsisiksikan ang mga tao. Oy, bakit pumunta si Miss Jo sa Lantern Festival? May nagtanong na nagtataka, bihirang sumali si Miss Jo sa mga pagtitipon ng tula tuwing weekday. Hindi mo alam ito. Si Miss Jo ay hindi sumasali sa mga aktibidad na ito. Dahil kailangan kong maging abala sa negosyo ng Joji Cloth Shop. Ngunit ngayon dahil ang mga benta ng cotton na damit sa Kuja Cloth Shop ay umuusbong, ang negosyo ng Joji Cloth Shop ay mahirap. Kaya si MS Jo ay madalas na lumilitaw sa iba't ibang pampublikong lugar. Ang layunin ay i-promote ang cotton padded na damit ng Joji Clothing Company. Hindi lamang ang Lantern Festival, ngunit narinig ko na si Miss Jo ay lalahok din sa Shangyuan Poetry Festival. Oh, kung ganoon ay maipapakita ko ang aking kakayahan kay Jo. Miss, sumulat ka ng isang magandang tula at tingnan kung maaantig nito ang puso ni Miss Jo. Ikaw, nananaginip. Ikaw na ba? Sa pakikinig sa mga pag-uusap sa paligid niya, nakumbinsi rin si Jingzi. Ang pamilya Jo ay nahihirapan ngayon, kung hindi, si Jo Zikyong, ang numero 1 negosyante sa Angwo, ay hindi magpapakita ng madalas. Tila sinamantala ni Prinsipe Yu at ng iba pa ang kasab-ikan ng pamilya Jo na magpagamot, at sadyang naghukay ng butas para sa kanya. Makikita natin kung paano siya tumalon mamaya. Agad na naramdaman ni Jingzi na mas interesante. MS, Sir, Tara na at tingnan natin ang pamilyang Miss Jo na iyon. Sabi ni Zhang Xiaoyu na puno ng bituin. Lahat ay may idolo. Kung pag-uusapan, si Zhang Xiaoyu, na parehong babae at isang negosyante, ay palaging itinuturing si Jo Zekyong bilang kanyang idolo, at lubos na nasasabik na makilala siya. Pinunasan ni Jingzi ang kanyang ulo at nagtanong, Xiaoyu, gusto mo bang makita itong Miss Jo? Itinaas ni Zhang Xiaoyu ang kanyang ulo at sinabing, syempre, si Miss Jo ang pinakamakapangyarihang negosyante sa Angwo. Hindi man lang pinangarap ni Xiaoyu na makilala siya. Kung gusto mong matulad kay Miss Jo, syempre gusto mo siyang makilala. Xiaoyu, magiging mas makapangyarihan ka sa kanya sa maikling panahon. Sa panahong iyon, hindi mo siya gustong makita, kundi siya ang gustong makita ka. Matapos marinig ang sinabi ni Jingzi, bakas din sa mukha ni Zhang Xiaoyu ang paghanga, ngunit umiling pa rin siya at sinabing, asawa ko, iba ito. Kahit na si Xiaoyu ang naging pinakamayamang negosyante sa Angwo, ang lahat ng kredito ay dapat ibigay sa kanyang asawa.
Kung walang asawa, hindi magagawa ni Xiaoyu na hindi ganoong kakayahan. Pero iba si Miss Jo. Siya ay umasa lamang sa kanyang sariling kakayahan upang makarating sa kung nasaan siya ngayon. Dahil lang dito, hinding-hindi na may kukumpara si Xiaoyu sa kanya. Kailangan ko. Sinabi niya na ang kaisipan ni Zhang Xiaoyu ay napakahusay pa rin at hindi pa napalaki ng kanyang kasalukuyang mga nagawa. Kaya't nakangiting sinabi ni Jing Zi, sa aking paningin, gaano man kalakas ang Miss Jo na ito, hindi siya kasing lakas ng aking Xiaoyu. Matapos marinig ito, tumawa si Zhang Xiaoyu at nagtanong, ayaw mo bang makita si Miss Jo? Xiaoyu, narinig ko na si Miss Jo ay hindi lamang isang henyo sa negosyo, ngunit siya rin ay kasing ganda ng isang engkanto. Umiling si Jing Zi at sinabing may tuwid na tingin, gaano siya kaganda. Kasing ganda ba siya ng aking Xiaoyu? Sa aking paningin, sa lahat ng babaeng kalahok sa Lantern Festival ngayon, si Xiaoyu ang pinakamaganda. Si Zhang Xiaoyu ay labis na na-flatter sa papuri ni Jing Zi na ang kanyang mga mata ay naningkit sa mga biyak. Gusto niyang asarin si Jing Zi, kaya nagtanong siya, talaga? Kung darating din sina Pavilion Master mo at Master Wang Yuan, iisipin ng asawa ko na mas magaling ako sa kanilang dalawa. Lahat ba sila magaganda? Naisip ito ni Jing Zi at ikanaway ang kanyang kamay, syempre. Dahil alam niyang tiyak na hindi darating ang dalawa. Tumingin si Zhang Xiaoyu sa paligid, at pagkatapos ay napagtanto na ang master at apprentice ni Muqing ay biyenan na, kaya malamang na hindi sila sasali sa Lantern Festival, kung hindi, ito ay magdulot ng sensasyon matagal na ang nakalipas, kaya naglakas loob silang sabihin ito. Pero sapat na yun para maging masaya siya. Nang tumingin siya sa mga tao na pasulong, sinabi niya, Mr. Sir, tara na at tingnan din natin. Upang maging pare-pareho, tumanggi si Jing Zi nang hindi man lang nag-iisip, sabi ko, walang magandang makita. Mas magandang makita siya kaysa sa ating Xiaoyu, kaya hindi ako pupunta. Minsang nakilala ni Jing Zi si Zhou Ziqiong, at halos nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Sa totoo lang, bagamat isang beses lang sila nagkita, nag-iwan pa rin ng malalim na impresyon si Zhou Ziqiong kay Jing Zi, dahil napakaganda ni Zhou Ziqiong na hindi siya mas mababa sa iba pa niyang babae. Palaging gustong tingnan ng mga lalaki ang magagandang babae, at natural na walang exception si Jing Zi. Ngunit hindi siya nagmamadali, dahil alam niyang si Zhou Ziqiong ay kailangang dumalo sa Shangyuan Poetry Party sa Joxian Tower mamaya. Ang sikip-sikip niya dito ay hindi man lang niya ito masilip kaya't maaari na rin siyang pumunta sa Joxian Tower para manood. Matapos pakinggan ito, naramdaman ni Zhang Xiaoyu ang init sa kanyang puso, dahil alam niya na ang kanyang posisyon sa puso ni Jing Zi ay napakatatag. Kabanata 882, Kasal na ibinigay ng Diyos, unang update, mangyaring mag-subscribe. Sa katunayan, gustong pumunta ni Chen Jianan at ng iba pa at makita ito. Tingnan natin kung ano ang itsura nitong si Miss Jo, na kilala bilang #1 businesswoman sa Angwo, pero hindi kumikibo si Jing Zi, at mas nahihiya silang lumipat. Nakatayo lang sila, nakatipto, nakatingin sa kung saan nagkukumpulan ng mga tao sa harapan. Mukhang hindi na talaga natin kailangang pumunta doon. Sa oras na ito, humakbang si Chen Jianan at itinuro pasulong, na sasabik na sinabi. Lumabas na habang nag-uusap sina Zhang Xiaoyu at Jing Zi, nakarating na si Zhou Ziqiong at ang kanyang kasambahay sa ilog hindi kalayuan sa kanila. Si Chen Jianan at iba pang halos 20 tao ay bumuo ng kalahating bilog sa napaka-organisadong paraan. Ang iba ay hindi nang ahas na lumapit sa kanila. Nakita na lang ni Zhou Ziqiong na may bakanteng espasyo dito, kaya naglakad siya papunta sa ilog sa ibaba ng agos ng mga ito, hawak ang isang parol sa kanyang kamay. Huminto. Bagamat nakita na niya ito minsan, nabigla pa rin si Jing Zi sa nakamamanghang kagandahan ni Zhou Ziqiong nang makita niya itong muli. Katulad noong nakaraan, ngayon ay nakasuot pa rin si Zhou Ziqiong ng puting slim-fitting long dress na may pink na gauze cover, nakitang-kita ang kanyang magandang figure. Ang berdeng sutla ay ang baywang, na nakatali lamang ng isang mapusyaw na asol na laso. Dahil sa hangin, lumilipad ito sa buong kalangitan, na nakakadagdag sa kapaligiran ng diwata. Ang kanyang balat ay parang cream, ang kanyang mga kilay ay parang light smoke, ang kanyang apricot na mata ay kasing liwanag ng tubig, at ang pink na labi sa ilalim ng kanyang ilong ay puno ng tukso. Gayunpaman, kumpara sa huling pagkikita namin, ang mga mata ni Zhou Ziqiong ngayon ay halatang mas malungkot. Nagdudulot ng awas sa mga tao. Ito ay isang mapagmataas na babae. Ito ang unang naisip ni Jing Zi. Kung hindi, hindi ito ang kanyang unang pagkakataon na lumahok sa Lantern Festival sa napakaraming taon. Tila napakaraming problema ni Zhou Jiabufang, kung hindi ay hindi papayagang gumawa ng eksepsyon ang gayong mapagmataas na babae. Sa totoo lang, hinahangad din ni Zhou Ziqiong ang Lantern Festival. Kung tutusin, isa rin siyang babaeng naghihintay na ikasal, at sinong babae ang hindi buntis. Kaya lang nitong mga taon na ito, itinuon niya ang lahat ng kanyang atensyon sa negosyo ni Zhou Jiabufang, at wala ng oras na gugulin sa ibang mga bagay, ngunit ngayon ay may oras na siya. Gayunpaman, hindi talaga siya naririto para maglabas ng mga parol, ngunit walang ibang layunin. Miss, oras na para patayin ang mga parol. Kailan? Natarante si Zhou Ziqiong, hindi naiwas ang paalalahanan siya ng munting katulong sa tabi niya.
Nang lumingon si Zhou Ziqiong, mabilis niyang iniabot ang mga parol na inihanda niya. Pagkatapos kunin ang parol, kinuha ni Zhou Ziqiong ang isang note mula sa kanyang mga braso at itinago ito. Sa oras na ito, muling nagkagulo ang mga tao sa paligid. Ang mga lalaking ito ay pumunta dito upang hanapin ang parol ng babae, at sa lahat ng mga babaeng naruroon, si Zhou Ziqiong ay halatang kakaiba. Hindi ba maganda kung kukunin nila ang parol niya? Kaya isang grupo ng mga tao ang tumakbo pababa, naghahanap ng magandang lupain. Dahil si Jingzi at ang iba pa ay nakatayo sa itaas ng agos ng Zhou Ziqiong, at ang mga parol ay inilagay sa tubig at inaanod ng agos. Bagamat hindi malaki ang agos, hindi ito aakyat sa agos. Sa makatuwid, pagkatapos kunin ni Zhou Ziqiong ang mga parol, isang grupo ng mga tao ang tumakbo patungo sa ibaba ng agos. Ang mga tao sa paligid ni Jingzi ay naghiwa-hiwalay sa isang iglap. Dahil may alituntunin ng Lantern Festival, para maiwasang agawin ng mga tao ang mga parol sa sandaling may baba nila ito, bawal mag-salvage ng 5 metro sa harap at likod ng mga parol. Sa makatuwid, walang tao sa paligid ni Zhou Ziqiong. Nagtakbuhan ang lahat kay Zhou Ziqiong. 5 metro ang layo sa ibaba ng agos, sakupin ng isang paborebleng posisyon. This is the spot I grabbed first. Bakit ka nakikisiksik? Nakatayo ka sa napakagandang lugar at bakit hindi mo hayaang tumayo ang iba? Huwag mo nang pigain. Kung patuloy kang pumipisil, babagsak ako. Isisiksik ko lang at dagdagan pa. Okay. Oh, pumipisil ka na naman. Maniwala ka man o hindi, hihilahin kita. Flop. Nang magkasabay na nahulog ang dalawang tao sa ilog, bahagyang naging maayos ang kaayusan sa ilog. Hindi malalim ang ilog, at hinayla ang dalawang tao. Pagkaakyat ko, nawalan ako ng interes na kunin ang mga parol at malungkot na tumakbo. Nang makita ito ni Zhou Ziqiong, natakot siya na sa huli niyang pagsusuot nito, mas maraming mangyayari, kaya mabilis niyang inilagay ang parol sa tubig. Oh! Isa pang bulalas ang nagmula sa karamihan. Ang lahat ng mga lalaki ay nagsisikap, naghihintay na lumutang ang mga parol. Si Jingzi at ang iba pa ay nakatayo rin sa tabi ng ilog, nanunood ng may interes. Logically speaking, bagamat hindi malaki ang daloy ng tubig sa moat, kahit na mas mabagal, diretso pa rin ang daloy ng mga parol sa ilog at agos pababa. Ngunit kakaiba ang parol ni Zhou Ziqiong. Matapos itong ilagay sa tubig, hindi ito bumababa, ngunit dahan-dahang lumutang patungo sa gitna ng ilog. Nang makita ito ng mga mahuhusay na iskolar sa kabilang ibayo ng ilog at walang oras na tumakbo, lahat sila ay tuwang-tuwa at naghanda. Sinabi rin niya na ito ay isang kasal na bigay ng Diyos, na pinili ng Diyos ang magiging asawa ni Zhou Ziqiong, at ang taong iyon ay halatang nasa kabaligtaran kasama nila, at napakahusay niyang magsalita kaya namula ang mukha ni Zhou Ziqiong. Kung wala lang siyang misyon, gusto na niyang umalis kaagad. Nakita ng munting katulong sa tabi niya na nahihiya ang kanyang binibini, kaya hinayla niya ito at inaliw sa mahinang boses, Miss, bagamat nandito kami para i-promote ang Poetry Festival, hindi kami sigurado kung makikilala namin ang taong gusto namin. Sumulyap si Zhou Ziqiong sa kanya at sinabing, hindi siya nasisiyahang sinabi, Hua Qin, hindi mo naman alam. Gaya ng sinabi ko kanina, ang pagpunta dito para lumahok sa Lantern Festival ay para lang sa negosyo ng cloth shop. Nasaan ang paglilibang at paglilibang para umibig? At ang sabi ng tala ko. Sa puntong ito, nagsimulang umindayog ang mga mata ni Zhou Ziqiong kasama ang parol na lumulutang sa tubig. Sa susunod na sandali, isang pangitain ang biglang nangyari. Isang bugzo ng hangin ang umihip sa tubig, at ang parol na orihinal na umuugoy sa gitna ng tubig ay natangay pabalik at umindayog patungo sa dalampasigan kung saan naroon si Zhou Ziqiong. Oh! Sa isang iglap, lahat ng kanina lang napagod ay natuwa muli. Gayunpaman, ang pag-anod ng parol ay lubhang kakaiba. Sa halip na lamusong sa ilog, umahan pa ito. Nang makita ito ng lahat sa dalampasigan, nagmadali silang pasulong upang habulin siya. Matapos umindayog ang parol, lumutang talaga ito sa direksyon ni Jingzi. Hinabol ito ng mga tao at sinubukang sumiksik. Sa kasamaang palad, si Jingzi at Zhang Xiaoyu ay napapaligiran ng halos 20 tao, at hindi sila bumigay. Ibig sabihin, iniwan nito ang lahat sa kawalan. Sa oras na ito, isa pang bugzo ng hangin ang umihip, at ang parol ay umindayog ng mas mabilis. Sa isang sandali, lumutang ang parol sa posisyon sa harap ni Jingzi at huminto. Napatingin din ang lahat ng hindi nakapasok. Nang makita nila si Jingzi, na nakasuot ng brocade na sutla at napakarilag na damit, at ang kanyang walang katulad na gwapong mukha, nagsimula silang mahiya. Sa mundong ito, may mga gwapong lalaki. Maging ang mga taong nasa tapat na dati ay nagpakalat ng tsismis na ang Diyos ay pumili ng asawa para kay Zhou Ziqiong nang ang mga parol ay lumutang sa kabila. Ngayon ay nakatingin kay Zhou Ziqiong at saka kay Jingzi, nagsimula na silang maniwala dito mga alingaw-ngaw na sila mismo ang gumawa. Ito ay, isang tunay na kasal na ibinigay ng Diyos, tama ba? Dahil dito, ang lahat ng mahuhusay na tao at dilag sa tabi ng moat ay tumigil at nag-usap, at lahat ay tumingin sa direksyon ni Jingzi, na parang gusto nilang masaksihan ang isang mahiwagang at kahangahangang kasal. Chapter 883, Mr. Husband, kunin mo na lang, second update please subscribe.
Nagtama ang mga mata ng lahat, maging si Zhou Ziqiong at ang kanyang kasambahay ay napatingin. Nang makita niya si Jingzi, bahagyang sumimangot si Zhou Ziqiong. Kaagad, nanlaki ang kanyang mga kilay, na parang bigla niyang napagtanto, at tila naalala niya kung sino si Jingzi. At ganoon din ang ginawa ng kanyang munting kasambahay, itinuro si Jingzi, sumasayaw sa tuwa, hindi alam kung ano ang sinasabi niya kay Zhou Ziqiong. Matapos marinig ito, bahagyang ngumiti si Zhou Ziqiong sa kanyang mukha, ngunit may kaunting pag-aalinlangan, tumingin siya kay Jingzi na may nagbabagang mga mata. Bilang focus ng karamihan, tumingin si Jingzi kay Zhang Xiaoyu at pagkatapos ay ibinuka ang kanyang mga kamay, na medyo natulala. Napakaraming malalaking salita ang sinabi niya kay Zhang Xiaoyu noon para ipakita ang kanyang katapatan, kaya natural na hindi siya makapulot ng mga parol sa oras na ito. Oh! Hanggat nakikita ng isang normal na tao ang parol ni Zhou Ziqiong sa harap ng kanyang mga mata, tiyak na kukunin niya ito sa lahat ng paraan. Pero hindi ito pinulot ng gwapong ito. Sa mata ng lahat, dapat ay normal lang si Jingzi, dahil may isang dalaga sa tabi niya. Kahit na hindi siya kasing ganda ni Zhou Ziqiong, siguradong isa siya sa pinakamaganda sa kagandahan. Ito ay nagpapakita kung ano. Ipinapakita nito na dapat niyang pakialaman ang babaeng nakapaligid sa kanya, kaya kahit si Zhou Ziqiong ay hindi mahulog sa kanyang mga mata. Interesting. Tuwang-tuwa ang lahat na parang binigyan ng dugo ng manok. Si Zhou Ziqiong ang diyosa sa puso ng mga lalaki sa Roshouse City. Bagamat may isa pang diyosa sa Waxian Pavilion, hindi siya kasali sa mga makamundong gawain. Lahat ay naiinggit sa kanya ngunit hindi matapang. Ang tanging naisip niya ay si Zhou Ziqiong. Hindi nila makuha ang parol ni Zhou Ziqiong, at natural na ayaw nilang makuha ito ng iba. Lalo na kung kumalat ang balita na si Zhou Ziqiong ay tinanggihan ng isang lalaki, tiyak na masisira ang kanyang reputasyon. Sa oras na iyon, magiging superior pa ba siya? Magiging inviolable pa rin ba siya? Sa pag-iisip nito, mas nasasabik ang lahat. Nagkaroon ng pagsabog ng tagay sa moat, at ang mukha ni Zhou Ziqiong ay naging puti sa isang iglap. Ang kanyang orihinal na intensyon ng pagdating upang magpatay ng mga parol ay upang maakit ang atensyon ng lahat at pagkatapos ay ipahayag ang Shangyuan Poetry Club. Bagamat hindi siya dumalo sa Lantern Festival para maghanap ng asawa, at may iba pang nakasulat sa tala, hindi niya naisip na walang kukuha ng kanyang mga parol. Kung walang kukuha ng kanyang mga parol, walang alinlangan na siya ay magiging katatawanan ng lahat. Hindi banggitin ang pinsala sa kanyang reputasyon, ngunit higit sa lahat, kinakatawan niya si Zhou Jiabufang. Hindi ba ito isang dagok kay Zhou Jiabufang? Sa unang pagkakataon na lumabas ito sa Lantern Festival, naging katatawanan ito. Kaya't hindi ba mauuwi rin sa wala ang planong inihanda para sa pagsali sa Shangyuan Poetry Festival sa pagkakataong ito? Sa pag-iisip ng ganito, lalong namutla ang mukha ni Zhou Ziqiong, napakagatlabi at tumingin kay Jingzi, mukha siyang nakakaawa. Sa magkabilang gilid ng moat, lalong lumakas ang buwing. Nakita ni Jingzi ang lahat ng ito. Sa katunayan, gusto rin niyang kunin ito, ngunit nasa tabi niya si Zhang Xiaoyu, at kanina pa niya pinuri si Haiko, kaya talagang nahihiya siyang gawin ito. Napakagaling mo, kailangan mong tapusin ito nang may luha sa iyong mga mata. Sir, kunin mo na lang. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Zhang Xiaoyu. Ha! Medyo nagulat si Jingzi at lumingon sa kanya. Bahagyang ngumiti si Zhang Xiaoyu at nagsabi, sa tingin ni Xiaoyu ay medyo nakakaawa si Miss Zhou. First time niya sa Lantern Festival, at napakaraming tao ang nakatingin sa kanya. Kung walang kukuha ng mga parol, pagtatawanan siya. Ganun din. Babae, mauunawaan ni Xiaoyu kung gaano kalaki ang dagok nito sa kanya. Tumigil si Jingzi at nagtanong, bakit, hindi natatakot si Xiaoyu sa kung ano ang mangyayari sa kanya pagkatapos ko siyang kunin? Nag-isip sandali si Zhang Xiaoyu, pagkatapos ay tumango. Tapos umiling ulit siya. Sir, kung ang dalawang tao ay nakatakdang magsama, walang makakapigil dito kung gusto nila, tulad natin. At ang parol ni Miss Zhou ay maaaring lumutang mula sa ibaba ng agos hanggang sa itaas, hindi ba ito ay isang uri ng kapalaran? Kaya ayon kay Li Xiaoyu, ito ay pa rin just let it go. Matapos marinig ang mga salita ni Zhang Xiaoyu, medyo naantig si Jingzi, ngunit hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Naisip niya na sa kanyang mga kababaihan, si Zhang Xiaoyu ang may pinakamababang background at pinakamababang abot tanaw. Ngunit hindi niya akalain na napakataas ng ambisyon at pananaw ni Zhang Xiaoyu, na talagang ikinahihiya niya. Okay, makikinig ako kay Xiaoyu. Oo. Magiliw na sumang-ayon si Zhang Xiaoyu, at pagkatapos ay ngumiti ng matamis sa direksyon ni Zhou Ziqiong. Kung ikukumpara sa kanyang sarili 10 araw na ang nakalipas, si Zhang Xiaoyu ngayon ay ganap na naiiba. Si Zhang Xiaoyu 10 araw na ang nakakaraan ay tila nagseselos at binantayan ng ibang mga babae, na naging dahilan upang maging miserable si Merong Shi. Dahil sa pangyayari ni Merong Shi kaya naintindihan ni Zhang Xiaoyu ang maraming bagay, at napagtanto niya na maraming tao at bagay na hindi niya mapipigilan kung gugustuhin niya, dahil dumating ang tadhana at hindi ito mapipigilan. Siyempre, tiyak na mag-iiba ang ugali niya sa iba't ibang babae. Kung ito ay isang random na babae mula sa isang brothel o sa kalye, hindi papayag si Zhang Xiaoyu.
Kung tutuusin, napakataas pa rin ang threshold ng kanilang Jing family. Ngunit si Zhou Ziqiong. Sa ilang kadahilanan, si Zhang Xiaoyu ay hindi nakakaramdam ng anumang pagtatanggol o puot kay Zhou Ziqiong. O dahil ba sa matagal ng malapit na magkaibigan ang dalawa, at palaging itinuturing ni Zhang Xiaoyu ang numero unong negosyante sa Angwo bilang kanyang idolo. O baka naman dahil napakawalang bisa ng hitsura ni Zhou Ziqiong kaya nahiya siya sa sarili niya. O baka gusto mo lang siyang tulungan. Hindi maipaliwanag ni Zhang Xiaoyu ang dahilan, ngunit naramdaman niya na nang makita niya si Zhou Ziqiong, mayroon siyang kakaibang pakiramdam ng intimacy na umaakit sa kanya, na kakaiba. Kukunin niya. May unang sumigaw sa crowd kaya halos lahat napabuntong hininga at napatingin. Kinagat ni Zhou Ziqiong ang kanyang mga labi at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Sa ilalim ng tingin ng lahat, dahan-daang yumuko si Jing Zi. Maya-maya, dinampot niya ang parol ni Zhou Ziqiong. Kinuha ko ang note mula sa parol at binuksan ito, at nakita ko ang sulat kamay ng isang maeslan ngunit malakas na kamay. Naway mabuhay tayo magpakailanman at ibahagi ang kagandahan ng buwan na libu-libong milya ang layo, ni Andy. Ang mga salitang nakasulat sa itaas ay nagpa-curious kay Jing Zi. Ginamit niya ang huling linya ng Water Melody song na isinulat niya noon, at idinagdag ang salitang, ni Andy, upang gawin itong posible. Makikita na pumunta si Zhou Ziqiong sa Lantern Festival na ito hindi para maghanap ng asawa. Ang hiling ba ay ginawa sa alaala ng kanyang kapatid. Umiling si Jing Zi, medyo nagulat. Sa pagkolekta ng tala sa kanyang katawan, sinunod ni Jing Zi ang mga patakaran at ibinalik ang walang laman na parol sa ilog. Isang bagzo ng hangin ang umihip, at ang parol ay naglakbay ng maayos sa kahabaan ng tubig at sa ibaba ng agos. Nagpahiwatig din ito na matutupad ang hiling ng may-ari ng parol. Napagtanto sa lalong madaling panahon. Nang makitang ginagawa ito ni Jing Zi, si Zhou Ziqiong, na nakatayo sa ibaba ng agos mula sa kanya, sa wakas ay nakahinga ng maluwag, dahan-daang ibinuka ang kanyang nakakuyong na mga kamao, at bahagyang yumuko sa direksyon ni Jing Zi. Pagkatapos ay sinabi niya, mahal na mga iskolar mula sa Rashao, si Ziqiong ay lalahok sa Shangyuan Poetry Recital sa Joxian Tower ngayon, at ang mga lantern riddle sa tula na ito ay lahat ay ibinigay ni Zhou Jiabufang. Kung tama ang hula mo, ikaw ay gagantimpalaan. Sana ay pahalagahan ka ng lahat. Pagkatapos magsalita ni Zhou Ziqiong, yumuko siya sa iba't ibang direksyon sa kahabaan ng moat, na nagpasaya sa lahat. Chapter 884 na paano mo ako nakilala. Unang update mangyaring mag-subscribe. Sa sandaling ipagpaliban ang mga parol ni Zhou Ziqiong, ang Lantern Festival ay itinulak sa tuktok nito. Kaya't nang ang kanyang parol ay kinuha at ibinaba ni Jing Zi, ang Lantern Festival ay matatapos na, at ang natitirang oras ay kabilang sa Shangyuan Poetry Club sa Joxian Tower. Sa makatuwid, ang siksik ang pulutong ng mga naglalakad sa kahabaan ng moat ay nagsimulang lumipat patungo sa lungsod, naghahanda na dumalo sa Shangyuan Poetry Festival sa Joxian Tower. Kung mas maaga silang pumunta, mas mahusay silang makakuha ng isang paborebleng posisyon. Ang tabing ilog, na kanina pa masikip, ay nawala ng laman sa isang iglap. Hindi naman nagmamadali si Jing Zi at ang iba pa dahil marami sila, kaya binalak nilang maghintay hanggang sa halos wala na ang iba bago umalis. Ang mga mata ni Zhou Ziqiong ay palaging nasa gilid, at hindi siya nagmamadali. Naghintay siya hanggang sa halos wala na ang lahat bago siya naglakad patungo kay Jing Zi. Young Master, nagkita tayong muli. Nang lumakad si Zhou Ziqiong, napakaranong itinuro ni Chen Jianan sa lahat na gumawa ng paraan para makalapit siya. Kalmado ang ekspresyon ni Zhou Ziqiong, ngunit labis siyang nagulat sa kanyang puso. Ano ang pagkakakilanlan ng binata na ito? Sa unang pagkakataon na nakita ko siya, naramdaman kong maganda ang pananamit niya, at sa pagkakataong ito, halatang pinuprotektahan siya ng mga tao sa paligid niya. Sino ang maglalakbay kasama ang grupo ng 10 o 20 tao? Ngunit sinabi niya, ngayon lang. Maraming salamat, sir. Ngumiti si Jing Zi at tumango, nagkataon lang, hindi ko inaasahan na makikita ko ulit si Miss Zhou dito. Pero para sa mga parol, hindi na kailangang magpasalamat ni Miss Zhou. Tutal, nasa paanan mo na ito, kaya natural na kunin ito. Ngumiti si Zhou Ziqiong, maaaring ito ay isang maliit at casual na bagay para sa Young Master, ngunit hindi para kay Ziqiong. Kung hindi ito kukunin ng Young Master, maaaring hindi makababa si Ziqiong ngayon. Nasa stage ako, kaya gusto pa rin kitang pasalamatan. Pagkatapos sabihin iyon, bahagyang yumuko muli si Zhou Ziqiong, ang kanyang ekspresyon ay makajos at hindi mapagpanggap. Sa pagkakataong ito ay hindi umiwas si Jing Zi, ngunit iniba ang paksa at sinabing, ngunit ang parol ni Miss Zhou ay nobela at nakakagulat. Namula ang mukha ni Zhou Ziqiong at sinabing, sa totoo lang, Young Master, ito rin ang unang pagkakataon ni Ziqiong. Wala na akong ibang hiling na makasali sa Lantern Festival. Nami-miss ko lang ang kapatid ko, kaya sinulat ko ito. Si Miss Zhou ay isang mabuting kapatid. Sagot ni Jing Zi. Habang nag-uusap silang dalawa, nanatiling nakatingin si Zhang Xiaoyu kay Zhou Ziqiong. Siya ay mas maganda kaysa sa naisip niya, o kahit na mula sa malayo, at lalo niya itong hinangaan. Sa partikular, ang kakaibang pakiramdam na ngayon ay naging mas malakas.
Logically speaking, kung ang isang kakaibang babae ay nakikipag-usap sa kanyang asawa ng napakatagal, dapat siyang magselos at hindi komportable, ngunit hindi niya ginawa. Sa panunood sa kanilang dalawa na nag-uusap, palagi niyang nararamdaman na nagkakasundo sila. Zhang. Matindi ang mga mata ni Xiaoyu, at naramdaman din ito ni Zhou Ziqiong. Sa oras na ito, lumingon siya na may mahinang ngiti, ang babaeng ito ay si Miss Zhang Xiaoyu, tama ba? Bumuka ang bibig ni Zhang Xiaoyu sa gulat, at nagsimula siyang mautol nang magsalita siya. Zhou, Miss Zhou, paano mo ako nakilala? Kinumpirma ni Zhang Xiaoyu na ito ang unang pagkakataon na magkita silang dalawa. Dahil, narinig kong sinabi ng young master na ito, at naaalala ko pa rin ito, si Miss Zhang ang magiging #1 businesswoman sa hinaharap. Ibinuka ni Zhang Xiaoyu ang kanyang bibig, hindi alam kung ano ang sasabihin, at ang kanyang mukha ay namula. Kaya't ikinwento ni Zhou Ziqiong ang pag-uusap nila ni Jingzi pagkatapos ng kanilang huling pagkikita. Nahiya si Zhang Xiaoyu matapos itong pakinggan, at pagkatapos ay inabot at kinurot ng marahan ang braso ni Jingzi. Medyo nalito din si Jingzi. Kung tutusin, basta-basta lang niya itong binanggit kay Zhou Ziqiong, at pagkaraan ng napakatagal na panahon, paano niya ito naaalala ng malinaw? Hinawakan ang kamay ni Zhang Xiaoyu at sinabihan siyang huwag gumalaw. Nagtanong si Jingzi, Miss Zhou, paano ka nakakasigurado na si Xiaoyu ito? Nang marinig ang mapagmahal na pangalan ni Jingzi para kay Zhang Xiaoyu, nakita niyang muli silang dalawa. Sa mahigpit na pagkakahawak ng kanilang mga kamay, naiintindihan na ni Zhou Ziqiong kung bakit ngayon lang gustong kunin ni Jingzi ang kanyang parol. Tila ang mabait na binata na ito ay iba sa ibang mga lalaki, alam ba niyang may mga lalaking may nobyo at palihim na pumunta sa kanyang bahay para mag-propose ng kasal. Ang ganitong paghahambing ay gagawa ng paghatol. Anong kakaibang tao? Kaya ngumiti siya at sinabing, akala ko. Espekulasyon. Sina Jingzi at Zhang Xiaoyu ay parehong nagpahayag ng pagdududa. Oo, nang marinig ng young master na ito si Hua Qin na nagsabi na ako ay magaling, binanggit niya kaagad si Miss Zhang. Sa palagay ko ay lalo siyang nag-aalala tungkol dito. Kaya naman naisip ni Ziqiong na si Miss Zhang ay dapat na isang napakahalagang tao sa paligid ng young master. Ngayon lang lumutang ang parol ni Ziqiong pagdating ko sa young master, hindi pa rin niya ito kinuha. May iniisip siguro siya kaya hindi siya nagmadaling kunin ang mga parol ng ibang babae. Ito ay infatuated. Ang dahilan kung bakit kinuha ito muli ng young master ay dahil hinikayat siya ni Miss Zhang. Nang makita na kayong dalawa ay napakatalino at maganda magkasama, para kayong isang perpektong mag-asawa, kaya alam ni Ziqiong nang hindi iniisip na ito ay si Zhang Xiaoyu, Miss Zhang. Matapos makinig sa pagsusuri ni Zhou Ziqiong, nalungkot pa rin si Zhang Xiaoyu. Masaya siya kung tutusin, naririnig niya sa ibang tao kung gaano siya kamahal ni Jingzi, na siyang inaasahan niya. Pero sobrang nahihiya pa rin siya, kaya mabilis niyang inalis ang kamay niya kay Jingzi at nagtago sa likod ni Jingzi. Iniisip ko pa rin, Miss Zhou is so awesome. Ngunit iba ang naisip ni Jingzi sa naisip niya. Hindi ba ito ay isang bulag na hula lamang? Ang kanyang haka-haka ay si Zhang Xiaoyu ay dapat na kanyang babae, at si Zhang Xiaoyu ay kasama niya at napakalapit, kaya nahulaan niya ito. Gayunpaman, naisip niya na si Jingzi ay masyadong walang muwang, at si Zhang Xiaoyu ay hindi lamang isa sa kanyang mga babae. Sa kabutihang palad, inilabas niya si Zhang Xiaoyu sa pagkakataong ito. Kung may kasama siyang iba para manghula ng ganito, tapos na. Ngunit sinabi niya, Miss Zhou, ay kamangha-mangha. Mas maganda ang makakita kaysa makarinig ng 100 beses, ipinanganak si Miss Zhang. Maganda siya, at napakatalino din niya. Hindi katakatakang naniniwala ang young master na ito na si Miss Zhang ang magiging #1 businesswoman sa Angwo sa hinaharap. Nakangiting sabi ni Zhou Ziqiong, napakalinaw ng kanyang mga mata, at walang bakas ng panunuya o pangungutya. Miss Zhou, huwag kang makinig sa asawa mo. Kalokohan ang sinasabi niya. Mabilis na ikanaway ni Zhang Xiaoyu ang kanyang mga kamay, namumula ang kanyang mga tenga. Si Miss Zhou ay ang numero 1 negosyante sa Angwo. Narinig na ni Xiaoyu ang tungkol kay Miss Zhou noon at palaging ginagawang halimbawa si Miss Zhou. Hindi pa banggitin na ang mga sangay ng Wen Xiangzhou at Jefang ay hindi bukas ngayon, kahit na bukas ang mga ito. Hindi siya nang ahas na tawagin ang kanyang sarili bilang numero 1 negosyante sa Angwo, lalo na sa harap ni Zhou Ziqiong, siya ay agad na nahihiya. Bagamat mabilis na nagbago ang isip ni Zhang Xiaoyu, narinig pa rin ni Zhou Ziqiong ang pangungusap na, Ms. Xianggong, at sumulyap kay Zhang Xiaoyu, hindi maiwasang magulat. Kahit nakakakilala pa lang nila, sa pamamagitan ng pakikipag-chat, nahulaan niya na si Zhang Xiaoyu ay isang mahiyaing babae, ngunit nagawa niyang tawagin siyang, MS, na nagpapakita kung gaano niya kakilala ang relasyong ito. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ng pagkaasim si Zhou Ziqiong sa kanyang puso. Kabanata 885 ang pagmamalaki ng pagtrato sa lahat ng pantay-pantay, ikalawang update, mangyaring mag-subscribe. Si Miss Zhang ay mapagpakumbaba. Ikanaway ni Zhou Ziqiong ang kanyang kamay at seryosong sinabi, ngunit kailangan ko pa ring pasalamatan si Miss Zhang sa pagpayag na kunin ng iyong asawa ang aking parol, para maiwasang mapahiya si Ziqiong. Maraming salamat, Miss Zhang. Pagkatapos sabihin iyon, seryosong yumuko si Zhou Ziqiong kay Zhang Xiaoyu.
Miss Zhou, imposible ito. Nagmamadaling lumapit si Zhang Xiaoyu upang tulungan siya, at pagkatapos ay nagsabi, Miss Zhou, pareho tayong babae, at ikaw ang aking huwaran. Natural, ayaw ni Xiaoyu na nakikitang pinagtatawanan si Miss Zhou. Zhang Xiaoyu ang mga salita ay pare-parehong taos-puso. Medyo natulala si Zhou Ziqiong matapos itong marinig. Bilang isang babaeng kilala bilang number 1 businesswoman sa Angwo, nang sabihin ni Jing Zi na may mas magaling sa kanya, hindi siya kumbinsido, at unti-unti siyang naging interesado sa pangalang Zhang Xiaoyu. Maraming puot. Ngunit ngayon pagkatapos ng unang pagkikita ng dalawa, hindi na siya nakaramdam ng anumang puot kay Zhang Xiaoyu. Sa kabaligtaran, mayroon pa rin siyang magandang impresyon sa kanya. Marahil, tulad niya, siya ay isang babae na nagsusumikap para sa pagpapabuti ng sarili ng hindi mapagpanggap. Salamat Miss Zhang sa papuri. Yumuko si Zhou Ziqiong bilang pagbati at nakangiting sinabi, ngunit hindi lahat ng babae ay maaaring maging kasing bukas ng isipan ni Miss Zhang. Kung ang biyenan ng mga ordinaryong babae ay kasing gwapo at gwapo ng young master, tiyak na hindi nila hahayaang kunin ang aking parol. Bagamat hindi partikular si Miss Zhang sa mga walang kwentang bagay, gusto pa rin ni Ziqiong na sabihin kay Miss Zhang na ang note na inilagay ni Ziqiong sa lantern ay hindi para humingi ng asawa tulad ng ibang babae. Oo, ngunit upang ipahayag ang aking pananabik para sa aking kapatid. Nag-aalala rin si Ziqiong na magkakaroon ng lamat sa pagitan ni Miss Zhang at ng samahan ng kasal ng iyong pamilya dahil sa bagay na ito. Kasalanan ko kaya kung sasabihin ko ang totoo, kung hindi pa rin maniniwala si Miss Zhang. Kung ganoon, maaari mo siyang tanungin. Sabi niya, nakatingin kay Jing Zi. Matapos makinig sa paliwanag ni Zhou Ziqiong, nagkaroon ng mas magandang impresyon si Zhang Xiaoyu sa kanya. Nang lumabas siya sa pagkakataong ito, maraming beses nang sinabi sa kanya ni Zhou Xining at Su Mochen na maaaring hanapin siya ni Jing Zi sa labas, ngunit hindi dapat basta-basta ang babaeng hinahanap niya, kaya bahala na siya. At walang alinlangang nakapasa si Zhou Ziqiong sa kanyang antas. Kaya naman nagkusa si Zhang Xiaoyu na hilingin kay Jing Zi na kunin ang mga parol. Pagkatapos makinig ni Jing Zi, kinuha niya ang note. Naway mabuhay tayo magpakailanman at ibahagi ang kagandahan ng buwan na libu-libong milya ang layo, kapatid na Nayen. Tama si Miss Zhou. Bagamat ang tala sa parol ay hindi naaayon sa orihinal na intensyon ng Lantern Festival, dapat itong magkaroon ng ibang kahulugan kay Miss Zhou. Tumango rin si Zhou Ziqiong, tila may naisip na naman siyang nakakabahala, kaya napabuntong hininga siya at walang sinabi. Lahat ay may sikreto, at hindi pamilyar si Jing Zi sa kanya, kaya natural na wala siyang balak magtanong. Sa oras na ito, si Zhang Xiaoyu sa gilid ay tumawa at nagsabi, sobrang nag-aalala si Miss Zhou. Sa katunayan, walang pakialam si Xiaoyu. Wala kang pakialam. Nagseselos ang mga babae. Naiintindihan ni Zhou Ziqiong, na isa ring babae, ang katotohanan ito, kaya medyo nagulat siya sa ugali ni Zhang Xiaoyu. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ikanaway ni Zhang Xiaoyu ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, wala akong pakialam sa isang magandang babae tulad ni Miss Zhou. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, hindi mahalaga kung si Jing Zi at Zhou Ziqiong ay parehong gumawa ng malaking kaguluhan. Hanggat hindi ka tanga, natural na mauunawaan mo ang ibig sabihin ni Zhang Xiaoyu. Hindi ba ibig sabihin ay sumasang-ayon ka kina Zhou Ziqiong at Jing Zi? Medyo kumbinsido din si Jing Zi. Mabait naman talaga ang babae niya, kaya nag-ayos siya para makipagrelasyon online. Ang masasabi ko lang, ang galing. Sa oras na ito, muling ngumiti si Zhang Xiaoyu, bukod dito, kahit na may pakialam ka, hindi ko ito turn. Hindi mo na turn. Nagulat si Zhou Ziqiong, hindi ba, asawa ka niya? Isa sa kanila. Isa sa. Sa oras na ito, hindi lamang si Zhou Ziqiong, kundi pati na rin ang munting katulong na nagngangalang Huachin sa tabi niya ay nagulat. Ngumiti si Zhang Xiaoyu at tumango, oo, ang aking biyenan ay napakahusay na lalaki, paano naging posible na ako lang? Saglit na natigilan si Zhou Ziqiong. Para naman kay Jing Zi, bukod sa pag-aakalang siya ay napakaganda, mayroon siyang iba pang mga pakinabang. Hindi ko alam kung hindi ako mahusay. Gayunpaman, narinig niya na sa polygamous na pamilya, ang relasyon sa pagitan ng mga asawa ay hindi maayos, ngunit bakit hindi ganito ang hitsura ni Zhang Xiaoyu? Kaya't sinabi niya, Miss Zhang. Ang sinasabi mo ay, ngunit si Miss Zhang ay dapat ang asawang ipinagmamalaki ng young master na ito. Tama ba? Hindi, proud na proud ang biyenan ko sa iba pa niyang kapatid, hindi ba, biyenan? Jing Zi. Tumango, oo, ipinagmamalaki kong tretuhin ang lahat ng pantay-pantay. Nadama ni Zhou Ziqiong na ang saklaw ng pag-uusap sa oras na ito ay lumampas sa kanyang kamalayan, at medyo nalilito siya kung paano sasagutin ang pag-uusap. Sa oras na ito, sinaklolohan siya ni Huachin, Miss, magsisimula na ang Shangyuan Poetry Competition. Pumunta na tayo doon ng mabilis. Masama kung mawawalan tayo ng oras. Si Huachin ang nagsabi niyan. Lumingon si Zhou Ziqiong sa kanilang dalawa at sinabing, Miss Zhang, gusto ko po kayong magpasalamat ng marami ngayon lang po. May gagawin pa po ako, kaya hindi na po kita sasamahan. Pagkasabi noon ay kinuha niya ang medyo mahaba niyang palda at mabilis na umalis.
Sa pagtingin sa kanyang likod, na halatang medyo frustrated, ngumiti si Jingzi at sinabi kay Zhang Xiaoyu, bakit ang dami mong sinasabi sa akin? Sa tingin mo ba ay interesado sa kanya ang iyong biyenan? Ganyan akong tao. Napatingin si Zhang Xiaoyu kay Jingzi at tumawa. Hoy, ano ba yung ekspresyon ng mukha mo? Sa tingin mo ba ganoon akong klaseng tao? Kung hindi ka pa nagsalita, hindi ko na lang pinulot ang mga parol. Sabi ni Jingzi na nagkukunwaring galit. Oo, hindi ganoong klaseng tao ang asawa ko, Xiaoyu lang. Gumawa ng sarili niyang desisyon. Hinawakan ni Zhang Xiaoyu ang braso ni Jingzi at nakangiting sinabi, ngunit iniisip ba ng iyong asawa na ang Miss Zhou na ito ay hindi lamang maganda, ngunit napakaganda rin? Maganda ba siya? Bagamat sa unang pagkakataon ay nakita siya ni Xiaoyu, naramdaman niyang napaka-friendly at gusto niyang mapalapit sa kanya ng walang malay. Walang sinabi si Jingzi. Akala nga niya ay maganda si Zhou Ziqiong. Sabagay, babae lang naman ang gusto niya. Pakiramdam niya ay may magandang mukha siya. Bukod dito, si Miss Zhou ay isang kahanga-hangang negosyo at matalino. Hindi ba mas mabuti kung ang aking asawa ay i-recruit din siya sa Jing family? Sa hinaharap, ang opisina ng pahayagan, Wen Xiangju at tindahan ng alak ay magiging mas malaki, at Mr. Xiaoyu ay mahihirapan ako. Kung ang Miss Zhou na ito ay makakatulong sa akin, hindi lamang Xiaoyu ay makakapag-relax ng tunay na ideya, ngunit ang kanyang asawa ay magiging mas madali. Matapos marinig ito, bahagyang hinangaan ni Jingzi si Zhang Xiaoyu. Hindi lang babae ang kanyang hinanap para sa kanyang sarili, kundi isinaalang-alang din niya ang lahat ng aspeto, hindi lamang ang kagandahan, kundi pati na rin ang kakayahang maging matulungin sa kanyang karera. Bukod dito, narinig ko kay Miss Zhou na nagkita kami ng asawa ko sa unang pagkakataon, tapos nagkataon kaming nagkita ngayon. Ang parol ay lumutang sa paanan ng asawa ko nang walang pagkiling. Nagkataon lang minsan, pero dalawang magkasunod na nangyari. Hindi ba ito ang tadhana? Parang, ganun na. Mapait na sabi ni Jingzi. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay ngayong gabi ay ang pulong ng tula. Pumunta tayo doon dali. Pag-uusapan natin ang iba pa mamaya. Oo. Chapter 886 na admission fee, unang update mangyaring mag-subscribe. Sina Zhou Ziqiong at Hua Qin ay naglakad pabalik sa kahabaan ng moat. Pagpasok sa gate ng lungsod, masikip pa rin ang mga lansangan. Kaya lang, ang masikip na tao ay umaakyat sa direksyon ng Joxian Tower, at silang dalawa ay sumusunod na malapit sa likuran. Sa oras na ito, sinabi ni Hua Qin, Miss, ang young master ay mukhang kasing edad ko, bakit tayo kasal? Natigilan si Zhou Ziqiong, oo, mukhang mas bata siya sa kanya. Hindi lang sila kasal, ngunit sa ibig sabihin ni Miss Zhang, tila marami siyang kapatid na babae bago siya, bakit siya nagpakasal ng napakarami. Umiling siya at sinabing, Oy, nang makita ko ang parol ni Miss Zhang na lumulutang patungo sa kanya, inisip ni Hua Qin na ito ay tadhana. Walang nakakaalam nito, kaya umalis siya muli. Ikaw. Ngumiti si Zhou Ziqiong at hinimas ang ulo ni Hua Qin, hindi ba sinabi ko sa iyo ito? Pumunta ako sa Lantern Festival para lang i-promote ang Shangyuan Poetry Festival. At ayoko nang isipin ang mga bagay na ito ngayon. Dahil ba ito sa mga gawain ni Pang Zhou? Matigas na tumango si Zhou Ziqiong, kung talagang makakatulong ang Shangyuan Poetry Festival na ito. Kung ibebenta ni Bufang ang mga damit na koton at hahayaan si Bufang na makaligtas sa krisis na ito ng ligtas, pupunta ako sa Pang Zhou. Magiging okay ba ang lahat pagkatapos ng maraming taon? Habang sinasabi niya iyon, nagbago ang mga mata ni Zhou Ziqiong. Libre mo. Pumasok din sa lungsod sina Jingzi, Zhang Xiaoyu at iba pa. Sa oras na ito, lumapit si Chen Jianan at curious na sinabi, President Jing, nalaman ko pagkarating ko sa Roshow na tila walang nakakaalam tungkol sa The Newspaper Company, o nakarinig man lang nito. At sinadya kong binanggit ito sa harap ng ilang tao. Nang tawagan ko ang pangalan ng presidente, hindi sila sumasagot. Logically speaking, hindi ito dapat mangyari. Naging tanyag na ang Pangulo sa Mid-Autumn Festival Poetry Festival. Nang makipagsulatan ako sa aking ama, nalaman ko na may mga chismis tungkol kay Jing saan man sa Yongzhou City. Tungkol sa mga ginawa ng Pangulo, ang Roshow ay halos kapareho ng distansya mula sa Yongzhou. Bakit ito nangyayari? Haha, dapat may hindi gustong makilala ako. Ngumisi si Jingzi. Tulad ng sinabi ni Chen Jianan, sa kasalukuyang kasikatan ng Jingzi at The Newspaper, bagaman hindi sila mga pangalan sa ibang mga lungsod, imposibleng walang nakarinig tungkol sa kanila. Si Jingzi ay nakatagpo ng ganitong uri ng sitwasyon na walang nakakaalam, at ito ay sa Jingxi, dahil ang Jingxi ay ang punong tanggapan ni King Jin. Ang impormasyon tungkol sa Jingxi at The Newspaper ay ipinasa ni Haring Jin at ng kanyang mga alipors, si Jingba, ang prefect ng Jingxi. Nablock ang daloy. Kung nangyari ito sa kanya noong una siyang dumating sa Roshow, tiyak na mausisa si Jingzi. Ngunit ngayon ay hindi na siya na-curious, dahil alam niyang magkamag-anak sina Prinsipe Yu at Prinsipe Jin, ibig sabihin, dapat ay pare-parehong pantalon din ang suot ni na Prinsipe Yu at Prinsipe Jin, kaya madaling maunawaan. May taong ayaw na makilala si President Jing. Sino ito? Sino ang may ganoong katapangan at kakayahan? Gulat na sabi ni Chen Jianan.
Haha, huwag kang mag-alala kung sino ito. Kung ang mga ordinaryong tao ay hindi nila alam, ngunit ang mga dapat ay nakakaalam nito. Ngumisi si Jingzi. Na-i-block ni Haring Yu ang balita. Dapat ang prefect ng Roshaw lang sa kanya. Ito ay kapalaran. Sa pag-iisip nito, biglang naunawaan ni Jingzi ang pagkakakilanlan ng lalaking naka-official uniform na sumunod sa kanilang tatlo kahapon. Okay, wag na tayong mag-usap. Punta tayo sa poetry meeting. Sa oras na ito, ang labas ng Joxian Building ay siksikan na at napapaligiran ng mga tao. Mayat-maya ding sumabog ang ingay. Hinarang ng isang grupo ng mga tao ang pinto, ang kanilang galit na mga tingin ay pumukaw sa pagkamausisan ni Jingzi, at mabilis siyang humakbang pasulong. Ang orihinal na Shangyuan Poetry Club ay hindi kailanman naniningil ng admission fee kahit sa ang restaurant ito gaganapin. Bakit mo ito sinisingil pagdating sa iyong Joxian Tower? Oo, at 5 tail pa rin. Bakit hindi ka pumunta? Kunin mo. Maingay sa loob at mahirap ipitin. Natarantang nakinig si Jingzi at nagtanong sa isang tao. Pagkatapos kong magtanong, nalaman ko na taon-taon pala ay ginaganap ang Shangyuan Poetry Club sa iba't ibang restaurant sa Roshaw City. Nang maglaon, bumukas ang Joxian Tower, at ang tindero ng Joxian Tower ay may napakalakas na background. Mid-Autumn Festival man o Spring Festival, ang Yuan Poetry Society ay naayos dito. Pero kahit dito, wala pang admission fee. Sa pagkakataong ito, sa ilang kadahilanan, ang isang tao ay kailangang magbayad ng admission fee na 5 tael ng pilak upang makasali sa Shangyuan Poetry Festival. Ito ay mabilis na pumukaw ng kawalang kasiyahan sa lahat na nagteorya doon. Kung ganoon talaga, hindi kami sasali. Oo, hindi kami sasali. Tara, tingnan natin kung paano sila magmaneho. Hindi ko alam kung sino ang sumigaw niyan, tapos may nag-walk out talaga. Kinuha ang pagkakataong ito, sinamahan ni Jingzi si Zhang Xiaoyo sa pinakaloob na antas, na gustong malaman. Let's go. Tapos bilisan mo. Sa pagkakataong ito, lumabas ang kalbong waiter na may pagkalungkot sa mukha. Tumulo siya pataas at nginisyan, tumingin ka at tingnan mo. Tumangala ang lahat at nakita ang tuktok ng Joxian Tower. May isa pang banner. Maligayang pagbati kay Master Mu Pavilion ng Waxian Pavilion at Master Wang Yuan ng Waxian Garden sa Shangyuan Poetry Club. Natahimik ang lahat nang makita ang banner na ito. Alam mo, malaking bahagi ng dahilan kung bakit sikat ang Roshaw City ay dahil matatagpuan dito ang Waxian Pavilion, isa sa 4 na pangunahing sekta, at si Muqing ang pinakatanyag na tao sa Waxian Pavilion. Kahit na si Wang Yingqiu ay hindi kasing sikat ni Muqing, ngunit alam din ng lahat na siya ang may-ari ng Waxian Garden sa Beijing. Sino ang makakakita sa kanila kapag weekdays? Sa makatuwid, kung ito ay totoo tulad ng nakasulat sa banner, kung gayon ang Shangyuan Poetry Meeting ngayong gabi ay magiging kawili-wili. Bilang karagdagan, sinabi ni Zhou Ziqiu ngayon sa tabi ng moat na lalahok din siya sa Shangyuan Poetry Party ngayong gabi. Ang pagtatagpo ng tula na ito ay masasabing sabay-sabay na nagtipon ng 3 sa pinakasikat na babaeng engkanto sa Roshaw City, at hindi sila madaling magpakita. Mas inaabangan pa ito ng puso ng bawat isa. Agad namang napalingon ng mga taong tatalikod na sana at aalis. Para naman sa mga nakaalis na sa karamihan, nagsimula silang mag-alinlangan matapos makita ang mga salita sa banner. Ngunit ngayong nasa labas na sila, naging lubhang mahirap na magsisiksikan. Maaari mong pagsisihan ito ng hindi inaasahan. Nang makitang ang lahat ay mukhang nahuhumaling, ang kalbong waiter ay nanunuya sa kanyang puso, haha, isang grupo ng mga lalaki na hindi pa nakikita ang mundo. Kaya't malakas niyang sinabi, ang Shangyuan Poetry Recital ngayong gabi ay hindi lamang dadaluhan ng Master of Mu Pavilion ng Waxian Pavilion at ng Master of Waxian Garden na si Wang Yuan, kundi pati na rin ang organizer ng Shangyuan Poetry Recital na ito ay Joxian Pavilion at Zhou Jiabufang together, Miss Zhou kung sino man ang natural na makakagawa ng isang mahusay na tula. Mga puso. Wow! Sa lalong madaling panahon. Ang mga salitang ito ay lumabas, lalong nagkagulo ang karamihan. Mula noong sinaunang panahon, mahal ng mga bayani ang mga kagandahan, at gayon din ang mga mahuhusay na lalaki. Maraming mahuhusay na tao na matagal nang naghahanda para sa Shangyuan Poetry Fair, na gustong lumapit at sumikat at sumikat. Sinong mag-aakala na magkakaroon ng hindi inaasahang pag-aani? 3 babaeng engkanto rin ang nasa Joxian Tower. Kung kaya nilang manalo sa unang pwesto, baka manalo talaga sila. Magpakasal sa kanila. Chapter 887, meron talagang shopkeeper who, second update, please subscribe. Sa ilalim ng patnubay ng kalbong waiter, bumalik ang sigasig ng karamihan, ngunit ang ilang mga tao ay nagsabi pa rin, ngunit. Ang 5 tael ng pilak na ito ay masyadong mahal. Oo. Paano kung ito ay mas mura? 1 tael. Haha. Ngumisi ang kalbong waiter at walang sinabi. Hindi gagana ang 1 tael, pagkatapos ay 2 tael. Hindi gagana ang 2 taels, ngunit gagana ang 3 tael, di ba? Kung si Muqing Ren at ang iba pa ay lalahok, ang mga iskolar at talentong ito ay natural na gustong lumahok, ngunit 5 tael ay sapat na. Masyadong mataas ang admission fee para sa kanila hanggang kailan sila magiging masaya sa perang ito.
Ngunit para makita ang tatlong babaeng engkanto, kailangan nilang makilahok, kaya doon sila nakipagtawaran. Ngunit ang kalbong waiter ay walang ideya na bawasan ang presyo, at malamig na bamantong hininga, ang entrance fee ay 5 tael ng pilak, hindi na kailangang pag-usapan ang anumang bagay. Ah! Hindi mo ba naiisip, dati, ang master ng Mo Pavilion ay hindi Waxian Pavilion. Bihira siyang magpakita kapag siya ang Pavilion Master. Nakita mo na ba siya? Mayroon ding Master Wang Yuan na namumuno sa trabaho sa Jingzhou Waxian Garden. Maaaring hindi mo siya makita kahit na pumunta ka sa Jingzhou. Kailan ka pa nakasali sa isang bihirang pagkakataon sa tula? Hindi maaaring pasukin ang lahat sa gusali para makasali sa pulong ng tula kung hindi, paano ma-accommodate ng gusaling ito ang napakaraming tao? Kaya, kung wala kang pera, hindi mo magagawa. Hindi na kailangang tumayo dito, pumunta ka lang kung saan mo gusto. Kung kaya mo ang admission fee, maaari kang pumasok at makita ang kagandahan ng tatlong babaeng engkanto. Kung may kakayahan ka, hindi imposibleng makuha ang kanilang mga puso. Nagkaroon ng katahimikan saglit, at halatang tinitimbang ng lahat ang mga kalamangan at kahinaan. Sa oras na ito, ang kalbong waiter ay nagdagdag ng panibagong iritasyon. Bakit? Sa palagay mo ay hindi nagkakahalaga ng 5 tael ng pilak ang Pavilion Master mo, Master Wang Yuan at Miss Zhou? Hindi naman. Ako, Pavilion Master mo, alin sa kanila ang hindi sulit? Lahat. Paulit-ulit niyang iwinagayway ang kanyang mga kamay para gumuhit ng malinaw na linya. Alam ng kalbong waiter na halos tapos na ito, kaya tuwang-tuwang sinabi niya, ang pinakamahalagang bagay ay hanggat ikaw ay may talento, hindi masasayang ang 5 tael na pilak na ito. Dahil ang gawaing panghuhula ng bugtong ng parol ngayon ay tungkol sa mga panalo, basta ikaw kung mahulaan mo ng tama ang isa, ang gantimpala ay ilang beses sa bayad sa pagpasok. Array. Sa ilalim ng dobleng pagpapasigla, nasasabik ang lahat. Okay, ang mga gustong sumali sa poetry meeting ay inihanda na ang 5 tael na pilak para sa entrance fee, at maghintay sa pila para makapasok. Sa mga walang pera, huwag kayong tumambay dito, dahil hindi kayo makakapasok. Sabi ng kalbong waiter. Ang huling pangungusap ay hindi lamang nagnanais na lumahok sa pulong ng tula ang mga mahuhusay na tao na mayroon ng pera, ngunit kahit na ang mga walang gaanong pera ay kailangang mag-ipit ng 5 tael ng pilak sa sandaling ito. Biglang, sobrang init sa labas ng Joxian Tower. Shopkeeper Hu, sa iyo talaga ako. 5 tael ng silver entrance fee. Napakaganda. Ayon sa bilang ng mga taong lumahok sa Shangyuan Poetry Club noong nakaraan, mayroon pa ring 200 katao, iyon ay 1,000 tael. Ah! Tulad ng inaasahan kay Shopkeeper Hu, hindi ko magagawa ang ganitong uri ng lakas ng loob. Mayroon pa ring 4 na tao na nakaupo sa kahon sa ikalawang palapag ng Joxian Tower. Natural, sila ay Prince Yu, ang may-ari ng Kuja Boswang at Kushuang. Ang lalaking nakasuot ng opisyal na uniforme noon ay ang huli, ang tindera na si Hu mula sa Joxian Tower. Kinaweyan ng shopkeeper na si Hu ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, ito ay isang biro, ito ay isang biro. Ang ibang pera ay dapat ibahagi ng pantay-pantay sa Jojie Clothing Factory. Bagamat ito ay hindi gaanong, hindi ako nasisiyahan, kaya ginawa ko ito, haha. Dangdang. Sa sandaling matapos magsalita si Shopkeeper Hu, may mabilis na katok sa pinto sa labas. Sino ito? Kakapasok lang ng waiter sa bahay at ayaw kumatok sa pinto kaya napasimangot si Shopkeeper Hu. Ako ito, Zhu Zikyong. Nagkatinginan ang ilang tao sa kwarto. Tumayo si Master Ku at nagdago sa wing suite. Iniligpit ng tindera na si Hu ang kanyang set ng tsaa. Matapos gawin ang lahat ng ito, lumapit siya at binuksan ang pinto. Nang makita niya si Zhu Zikyong na may malamig na mukha sa labas ng pinto, ngumiti siya at nagtanong, ano ang problema, Miss Zhu? Binati ni Zhu Zikyong si Prinsipe Yu at ang iba pa sa silid. At pagkatapos ay galit na sinabi, hindi ka ba pumayag na hindi ka maningil hanggat hindi mo nahuhulaan ang mga bagtong ng parol? Bakit ka nagsisimulang mangolekta ng pera kahit papasok ka sa Joxian Tower? Tindero Hu, hindi ba medyo magulo para sa iyo na gawin ito? Haha! Ngumisi ang tindera Hu at sinabing, mga panuntunan. Anong mga patakaran? Sumang-ayon ako kay Miss Zhou na maningil ako ng pera kapag nanghuhula ng mga bagtong ng parol, ngunit hindi ko sinabi kay Miss Zhou na hindi ako maningil ng pera kapag papasok sa venue. Ikaw. Kaya, ang bayad sa pagpasok ay pribadong usapin ng ating Joxian Tower at walang kinalaman kay Jojie Bufang o Miss Zhou, kaya hindi kailangang mag-alala ni Miss Zhou tungkol sa bayad sa pagpasok. Ako, wala akong pakialam. Si Zhou Zikyong ay nanginginig sa galit. Dahil walang pakialam si Miss Zhou, bakit ka excited? Posible bang natatakot siya na walang pumunta sa pulong ng tula, tapos magiging invalid ang mga nakahandang lantern riddles? Haha, hindi na kailangang mag-alala ni Miss Zhou. Tingnan mo ang mga taong nakapila sa ibaba. Ilan sa kanila ang sabik na pumasok? 2 beses tumawa ang tindero na si Hu, labis na ipinagmamalaki. Pangit pa rin ang mukha ni Zhou Zikyong, at may iba pa siyang gustong sabihin, ngunit nang makita ang tinderang Hu na iyon ay parang isang patay na baboy na hindi natatakot sa kumukulong tubig, at halatang determinado siyang kunin ang bayad sa pagpasok, walang silbi ang kanyang sasabihin.
Paimpal siyang ngumuso ng malamig at lumabas ng bahay, hindi na niya makita ang paningin. Sa sandaling umalis si Jo Zikyong, nilock ng shopkeeper Ho ang pinto, at lumabas din si Master Ku sa suite. Nagkatinginan sila at nagtawanan. May shopkeeper talaga Ho. Sa oras na ito ay talagang mainit sa ibaba. Nakapila na ang lahat para magbayad ng admission fee, at laging may mga sumisigaw at pinapagalitan ang mga tinta at mga tumatalon sa pila. Tumingin si Jingzi sa paligid at nakitang ito ang pinakamarahas na tao na kakaalis lang. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kaunting kabalintunaan. Naghintay si Jingzi at ang iba pa sa pila, at sa wakas ay turn na nila. Kuya, tayo na. Gusto na nating pumasok sa building. Tumangala ang kalbong waiter at napagtantong si Jingzi iyon. Oh, ito pala ang young master. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay at sinabi, bayaran ang pera. Si Chen Jianan, na nasa tabi niya, ay agad na nalungkot, nakabayad na kami ng daan-daang tail ng pilak, at ngayon gusto na lang naming bumalik para magpahinga, bakit hindi kami pinapasok? Handa ka na ba? Totoo ang sinabi ni Chen Jianan. Hindi nararapat na gumastos ng pera upang manatili sa isang hotel at ngayon ang tindahan ay hindi pinapayagang pumasok. Ang kalbong waiter ay hindi nahiya, gumastos ka ng pera upang manirahan dito, ngunit hindi ka ba lalabas ngayon? Sino ang nakakaalam kung babalik ka sa iyong silid upang matulog pagkatapos na makapasok sa gusali o direktang lumahok sa Shangyuan Poetry Party? Upang hindi ka makasali sa pulong ng tula. Oo, kaya kailangan kong magbayad ng entrance fee. Kung hindi ka magbabayad, maaari kang maghintay hanggang matapos ang pulong ng tula bago pumasok sa gusali. Kusa namang sinabi ng kalbo, hindi ka ba mayaman? Tapos ilabas mo. Kalimutan mo na, ibigay mo sa kanya. Bahagyang sinabi ni Jingzi, ngunit nanliit ang kanyang mga mata, may kakayahan kang tanggapin ito, ngunit natatakot ako na wala kang kakayahang itago ito mamaya. Kabanata 888, mga bayarin sa pag-iilaw, unang update, mangyaring mag-subscribe. Ang Jocks Ian Building ngayon ay talagang bagong palamuti. Kung ikukumpara noong umalis si Jingzi sa gabi, ang lahat ng mesa at upuan sa bulwagan ay inilipat sa isang gilid ng bulwagan, na nagmumukhang buong bulwagan. Maging maluwang. Mayroong daan-daang maliliit na parol na nakasabit mismo sa itaas ng bulwagan, na may isang piraso ng papel na nakatali sa ilalim ng tassel ng bawat parol. Maraming tao ang nagtitipon sa ilalim ng isang parol, nag-uusap doon. Hindi na kailangang magtanong, tiyak na hinuhulaan nila ang mga bagtong ng parol. Dahil gumastos na siya para makapasok, walang kwenta ang magalit. Lumapit si Chen Jianan upang tingnan at nalaman na ang lahat ay nagtipon sa ilalim ng isang parol, nag-uusap tungkol sa isang bagay. Ang mga taong ito ay parang mga iskolar ang pananamit. Dapat nagbasa sila ng mga libro. Kahit na ang mga bagtong ng parol ay napakahirap, ang paghula ay para lamang sa kapaligiran. At ang mga iskolar na ito, hindi banggitin ang paghula sa mga bagtong ng parol, kahit isa sa kanila ay hindi nakalutas ng mga bagtong ng parol. Kakaiba talaga. Huwag mag-alala tungkol sa kung ito ay mangyayari o hindi bababa sa paghiwalayin ang isa. Kung hindi mo man lang lansagin, paano mo malalaman kung mangyayari ito? Anong oras ka nagsasayang dito? Tila ang maliit na lugar na ito ay isang maliit na lugar lamang, at ito ay hindi maihahambing sa ating Jingzhou. Sa oras na ito, si Chen Jianan, na puno ng tiwala sa sarili at pakiramdam ng superior, ay tumayo at minisyon sa kanyang puso, pagkatapos ay ipapakita ko sa iyo kung paano nahuhulaan ng mga mahuhusay na tao ng Jingzhou ang mga bagtong ng parol. Kaya inabot niya ang kamay niya at pagkalabas niya ng papel sa ilalim ng tassel ng parol ay napatingin ang mga tao sa paligid niya. Dahil dito, lalo pang naging proud si Chen Jianan. Nang bubuksan na niya ito ay may hamarang sa kanya. Tumangala si Chen Jianan at nakita ang kalbong waiter. Anong mali? Iniunat ng kalbong waiter ang kanyang kamay, bigyan mo ako ng pera. Bigyan mo ako ng pera. Bigyan mo ako ng pera para saan? Medyo nalito si Chen Jianan, at pagkatapos ay nagalit, nababaliw ka na ba sa pera? Kinuha mo ito noong una kang pumasok. 5 tail ng pilak, bakit ka pa naniningil? Ang kalbong waiter ay mukhang mapanlate, pagkatapos ay binayaran ko ang bayad sa pagpasok, at ngayon ay binabayaran ko ang magaan na bayad. Aba, ngayon mo lang narinig yan. Mayroon bang anumang mga patakaran para sa paghula ng mga bagtong ng parol? Natigilan si Chen Jianan. Yung Zhouman o Jingzhou, nakilahok siya sa maraming aktibidad sa paghula ng bagtong ng parol. Alin ang hindi niya binuksan at hulaan? Kailan ka nakarinig ng magaan na singil? Kakapasok lang natin, paano natin malalaman ang rules? Sige, sasabihin ko ulit sa'yo. Sa oras na ito, ang kalbong waiter ay sumigaw ng malakas, at ang lahat ay tumigil sa pag-uusap at tumingin sa ibabaw. Pagkatapos ay sinabi ng kalbong waiter, dahil maraming tao nakakapasok lang at hindi alam ang mga tuntunin ng paghula ng mga bagtong sa parol, muli ko silang ipapakilala, makinig kayong mabuti, at huwag sabihin na hindi nyo na alam ang mga tuntunin muli mamaya. Sabi niya, kahit masakit. Binigyan niya ng matalim na tingin si Chen Jianan. Ang Lantern Riddle Gesang na ito ay magkatuwang na inorganisa ng ating Jocks Ian Building at Jojia Bufang, at maraming benepisyo. Siyempre, ang Lantern Riddle na ito ay hindi lang hula, ngunit nangangailangan ng lighting fee.
Ang tinatawag na bayad sa pag-iilaw ay nangangahulugan na kailangan mo lang kapag kumuha ka ng parol, kailangan mong magbayad ng 1 o 2 pilak upang mabuksan ang bugtong ng parol, at pagkatapos ay sabihin sa akin ang bugtong na parol na iyong nahulaan. Kung mali ang hula, ibabalik ang bugtong at may ibang mahulaan. Siyempre, may takdang panahon. Kung hindi, paano ang lahat ay makakahula sa loob ng 10 araw at kalahati? Bueno, kahit hindi ka nang hula ng tama, kami, MS Joe, ay magbibigay sa iyo ng bagong cotton padded coat na gawa ng Joji Clothing Factory. Pero 500 pirasong pilak ito, kaya kahit hindi ka nang hula ng tama, napakalaki pa rin ang kita. Kung tama ang hula, kami, sina Jokshanlo at Joji Abufang, ay magbibigay ng 50 tail ng pilak sa taong may talento na nakahula ng tama. Wow! Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang buong lugar ay nagkagulo. 1 o 2 taya, 50 tails, masyadong mataas ang logro. At kung hindi siya nang hula ng tama, ito ay katumbas ng pagbili ng cotton padded na damit mula sa Joji Cloth Factory sa dobleng presyo. Hindi kawalan. Well, konting kawalan. Naiintindihan mo ba? Sa oras na ito, tumingin ang kalbong waiter kay Chen Jianan na tulala at nagtanong. Naiintindihan ko. Tumango si Chen Jianan. Sa oras na ito, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit napakaraming tao ang nagtipon sa paligid ng parol at nagtuturo, ngunit walang sino man ang sumubok na hulaan ang mga bugtong ng parol. Ito ay tungkol sa pera. Bayaran mo kung naiintindihan mo. Nang makitang sumagot lang si Chen Jianan ngunit walang reaksyon, ang kalbong waiter ay medyo hindi nasiyahan at napilit. Ano ang presyo? Ayokong hulaan. Hindi tanga si Chen Jianan, alam niyang hindi madaling samantalahin ito. Sa ganitong sitwasyon, dapat may malansa. Pagdating ng panahon, hindi ako makakakuha ng 50 tail ng pilak, ngunit mawawalan ako ng 1 pang tail ng pilak ng walang kabuluhan. Ang grupo nila ay gumastos ng daan-daang tail dito para lang sa room fee. Ngayon lang sila pumasok at gumastos ng 12 ng tail. Hindi man niya binayaran ang pera, dumudugo pa rin. Sa makatuwid, hindi na siya magbabayad ng kahit 1 tail ng pilak. Ngunit huminto ang kalbong waiter, inalis mo ang tala sa tassel ng parol. Kailangan mong magbayad kung hulaan mo, at kailangan mong magbayad kung hindi mo hulaan. Ito ang mga patakaran. Sisigot na sana si Chen Jianan, nakita niya ang ilang matipunong lalaki na may masamang mukha na papalapit sa kanya at pinalibutan siya. Sa pagtingin sa poster na ito, kung siya ay maglakas loob na hindi lumaban gamit ang kanyang mga binti sa harap, siya ay mabubugbog sa kanyang likod na mga binti. Sa oras na ito, sumulyap siya kay Jingzi nang walang magawa. Nang tumango si Jingzi sa kanya, nagkaroon siya ng ideya. Hindi ba 1 tail of silver lang? Ibibigay ko na lang. Aniya, naglabas ng 1 tail na pilak at iniabot, saka binuksan ang note at tinitigan ng bugtong na parol doon, nakasimangot. Gaya ng naisip niya, napakahirap nitong parol na bugtong, at ang 50 tail ng pilak na ito ay talagang mahirap makuha. Nahulaan mo na ba? Pinagpawisan si Chen Jianan matapos himukin ng kalbong waiter. 5, 4, 3, 2, 1, okay, tapos na ang oras. Dahil hindi mo ito mahulaan, ibalik ang bugtong at hayaang hulaan muli ng iba. O, bibigyan kita ng voucher. Hintayin mong matapos ang tula. Maaari kang pumunta sa Joji Cloth Shop para kumuha ng cotton coat. Ang kalbo na waiter ay nagbilang ng ilang numero ng napakasual at pinutol si Chen Jianan. Nagkatinginan ang lahat at nagkatinginan. Okay, sino pa ang susunod na manghuhula ng mga bugtong ng parol? Sa pagtingin sa pananamit at pakikipag-usap ni Chen Jianan, lahat ay hindi tanga. Maaari nilang hulaan na siya ay may ilang mga talento, ngunit siya ay ganito, at karamihan sa iba ay magaling din. Halos. Mawalan lang ng pera. Kaya nanatiling tahimik ang lahat, at walang gustong sumubok muli. Lumapit si Jingzi kay Chen Jianan na umatras at nagtanong, ano ang nangyayari? Ano ang misteryo? Maaliwalas sa simula ng mahabang ulan, mag-type ng Chinese character. Matapos marinig ito, si Jingzi ay natigilan at lalo pang naguluhan, tama ito. Hindi dapat mahirap para sa iyo, tama. Bago dumating si Jingzi sa Yongzhou, si Chen Jianan ang pinakamatalinong tao sa Yongzhou, at naniniwala pa rin si Jingzi sa kanyang talento. Kung tungkol sa misteryong ito, mahirap sabihin na mahirap, at hindi masyadong simple na sabihing simple ito. Ngunit nararamdaman ni Jingzi na para sa antas ni Chen Jianan, ang sagot sa misteryong ito ay masasabing karaniwan lamang. Napabuntong hininga si Chen Jianan at sinabing, ngayong tinitingnan ko ang sagot sa misteryo, hindi na talaga mahirap. Naisip ko rin. Pero ngayon lang ako kinabahan ng sobra at tinulak niya, kaya hindi ako makapag-concentrate, kaya hindi ko naisip. Naku, nasayang na naman ang 1 pilak. Galit na sabi ni Chen Jianan. Chapter 889, mas mabuting maging tanga, second update, please subscribe. Matapos subukan ni Chen Jianan ang lahat ay napakatahimik, at sila ay walang pakialam sa anumang sinabi ng kalbong waiter. 50 tail ng pilak. Kunin mo, tanga. Gumastos na sila ng 5 tail ng pilak para pumasok, at ayaw nilang mag-aksaya ng kahit 1 tail ng pilak.
Sa oras na ito, may nagtanong, hindi mo ba sinabi na nandito lahat si Pavilion Master mo, Master Wang Yuan at Miss Zhou? Bakit hindi mo sila nakita? Oo, nasaan si Pavilion Master mo? Hindi ko pa sila nakita. Kung makikita ko sila ngayon, kung hindi, ibabalik ko ang pera. Oo, I refund ang pera. Sigaw ng isang grupo ng mga tao. Ang kalbong waiter ay hindi natakot at sinulyapan ang lahat ng may panghahamak. Gusto mo pa bang bawiin ang pera na napunta sa aming mga bulsa? Kumain ng tae. Bakit, lahat kayo ay hindi marunong bumasa at sumulat? Malinaw na nakasulat sa banner na ang Pavilion Master mo at ang iba pa ay lalahok sa Shangyuan Poetry Recital ngayong gabi. Nagsimula na ba ang poetry recital? Sandaling natahimik ang lahat, at pagkatapos ay napuno ng galit, sige, maghihintay na lang tayo dito hanggang sa magsimula ang pulong ng tula. Oo, walang makahuhula ng mga bagtong ng parol. Isang grupo ng mga tao ang nagkaisa sa kanilang harapan. Huwag hulaan ang mga bagtong ng parol. Ngumisi ang kalbong waiter, kung ganoon ay ayaw mong sumali sa pulong ng tula. Bakit? Sabi ng lahat na hindi nasisiyahan. Tingnan mo, si Miss Zhou. Sa oras na ito, may tumuro sa itaas at nakita si Zhou Ziqiong, kasama ang kasambahay, na dahan daw ang naglalakad pababa ng hagdan na may hawak na palda. Iminulat ng kalbong waiter ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, dahil nakaababa si Miss Zhou, hayaan ni Miss Zhou na sabihin sa lahat, bakit hindi? Pagkatapos, itinuon ng lahat sa hall ang kanilang atensyon kay Zhou Ziqiong. Nakaramdam ng pait si Zhou Ziqiong sa kanyang puso. Sa katunayan, pumunta siya sa pulong ng tulan na ito para i-promote ang cotton-padded na damit ng kanilang Georgia Cloth Factory, kaya tinanggap niya ang mga kondisyon ni shopkeeper Hu. Ang kondisyon ay ang mga nais lumahok sa pulong ng tula ay dapat hulaan ang hindi bababa sa isang bagtong na parol, na ang ibig sabihin ay pagbabayad ng isang tail ng pilak. Ang dalawang tail ng pilak ay hinati sa 50 hanggang 50, kung saan ang Jokshanlo at Georgia Clothing House ay nakakuha ng kalahati, ngunit ang Georgia Clothing House ay kailangang mamigay ng cotton-padded coat na nagkakahalaga ng 500 yuan. Mula sa puntong ito, ang pamilya Zhou ay hindi kumikita ng anumang pera, ngunit nais lamang nilang bumuo ng isang reputasyon at hayaan ang mga nakakuha ng mga damit na cotton na makita ang kalidad ng kanilang mga damit na cotton, upang magkaroon ng isang reputasyon. At hanggat may nahuhulaan ng bagtong ng parol, 50 tail ng pilak ang mamimigay, na paghahatian ng pantay sa pagitan ng Joxian Tower at Georgia Bufang. Sa makatuwid, ang panganib ngayong gabi ay talagang napakataas, at si Zhou Ziqiong ay handa rin sa pag-iisip na gumastos ng ilang daang tail. Pagkatapos ng lahat, ito ay para sa promosyon. Paano magkakaroon ng anumang gantimpala kung hindi ka magbabayad? Kung susundin natin ang normal na proseso, ang panuntunang ito ay dapat na talagang isaad ng Joxian Tower ng maaga. Naniniwala akong maiintindihan at matatanggap ito ng lahat. Ngunit ngayon ang Joxian Tower ay unilaterally na naniningil ng mataas na bayad sa pagpasok, na naging sanhi ng pagiging emosyonal ng lahat. Kung sasabihin niya ito muli, natakot siya na pumukaw ito ng galit sa publiko. Pero kailangan niyang sabihin. Kailangan niyang sisihin. Huminga ng malalim, nagsalita si Zhou Ziqiong. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang maalamat na babae sa Roshouse City. Pagkatapos magsalita ni Zhou Ziqiong, lahat ay hindi masyadong nag-react. Gayunpaman, ang mga mukha ng lahat ay hindi masyadong maganda. Sa pamamagitan ng paghula ng bagtong na parol, maaari kang lumahok sa pulong ng tula. At makakakuha ka rin ng cotton coat mula sa Georgia Clothing Factory. Hindi masama iyon. At saka, maaari ka ring manalo ng 50 tail. Georgia Clothing Factory. Hindi masama iyon. At saka, maaari ka ring manalo ng 50 tail ng pilak, kaya walang makakaagaw nito sa akin. Hall ng tahimik ang lahat, biglang umalangaw ang isang tunog. Nang hanapin ng lahat ang boses, nakita nila na ang nagsasalita ay isang gwapo at gwapong lalaki, at marami sa kanila ang nakakilala sa kanya. Ito ang lalaking nakapulot lang ng parol ni Zhou Ziqiong. No wonder napaka-positive niya. Alam din ni Zhou Ziqiong na tinutulungan siya ni Jing Zi, kaya nakaramdam siya ng matinding kirot at tahimik na komandat sa kanya. Sa susunod na sandali, si Jing Zi ay nag-abot na ng isang tail ng pilak, at pagkatapos ay tinanggal ang note na kinuha ni Chen Jianan. Alam ng lahat na sila ni Chen Jianan ay magkasama, kaya naisip nila na dapat siyang maging handa kapag pinili niyang hulaan ang parehong bagtong na lantern. Sa hindi inaasahan, hindi niya nahulaan ang bagtong ng parol ng kasing bilis ng inaakala ng lahat. Sa halip, pinagpawisan siya, at habang nagbibilang ang kalbong waiter, namula ang mukha. Hindi nahulaan ni Jing Zi kung ano ang bagtong, ngunit hindi niya ito sineseryoso at tuwang-tuwang sinabi, haha, matagal ko nang nahulaan ito, ngunit ayaw kong bigyan ako ni Miss Zhou ng 25 tail ng pilak ng libre. Kaya sinadya kong hindi hulaan. Matapos marinig ito, lahat ay hindi napigil ang tumawa. Dahil sa itsura ni Jing Zi kanina, halatang gusto niyang hulaan pero hindi niya moari. Sa huli, sinadya niyang sabihin ito para hindi masyadong mapahiya sa harap ni Zhou Ziqiong. Malamig na ngumuso ang kalbong waiter, ngunit hindi siya inilantad. Sa halip, sinabi niya, nakita mo ba? Sinabi ng kabataang ito mula sa labas ng bayan na ang mga bagtong ng parol ay madali. Bakit nakatayo pa rin ang lahat? Kaya, ang iba ay sumama.
Pagkatapos ng lahat, ang hukbo ng mga parol na palaisipang-palaisipan ay gumugol ng 5 tail ng pilak upang makapasok. Kung hindi sila makakasali sa pulong ng tula dahil sa ilang tail ng pilak, ito ay talagang hindi katumbas ng halaga. Kaya kailangan nilang hulaan kahit na ano. Agad na naging masigla ang bulwagan, habang si Jingzi ay tumabi para itago ang kanyang merito at katanyagan. Lumapit si Chen Jianan at binigyan si Jingzi ng thumbs up. Kung tutuusin, ang antas ng pag-arte ngayon lang, namumula at pinagpapawisan, at hindi nakikita ng iba, ay hindi kayang abutin ng mga ordinaryong tao. Mula sa pribadong silid sa ikalawang palapag, sa bukas na bintana, lahat ng nangyari sa bulwagan ay makikita ni Prinsipe Yu at ng iba pa. Mukha kang asong babae, ngunit hindi ko inaasahan na ito ay walang silbi. Nakita ko ito kahapon, at siya ay nagsasalita ng walang muwang. Ngunit, kung hindi ka bobo, maaari ka bang gumastos ng ilang daang taels upang manatili sa isang hotel? Oo. Sa palagay ko ay may pera ang aking pamilya at nagpapanggap na may kaalaman. Walang kwenta ang pagpapanggap, hindi mo lang kaya, tanga ka. Nagtawanan ang ilang tao sa silid nang makita nila ang mahinang pagganap ni Jingzi. Tanging ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng opisyal na uniforme ang pumikit at hinaplos ang kanyang balbas. Habang tinitignan niya ito, mas nasiyahan siya. Masaya niyang sinabi, mas mabuti ang uto, mas mabuti ang uto. Natigilan ang lahat, una itong naintindihan ng tindera, nagustuhan ba ni Prefect Liu ang batang ito? Oo, nagkagusto siya sa kanya, pero may pamilya na siya. Haha, ano ang kinatatakutan mo? Hanggat may gusto sa kanya si Prefect Liu, hihintayin natin siya kumilos ka lang ayon sa plano, at hindi niya magagawa pagdating ng panahon. Nakangitiring sinabi ni Prinsipe Yu, tama, Prefect Liu, huwag kang mag-alala. Sino pa ba ang mga ngahas na pigilan tayo sa mga gusto nating gawin sa loob ng Bound Iris ng Rosehouse City? Siyempre, gusto mo ang batang ito. Tungkol naman sa asawa niya, huwag kang mag-alala, tutulungan kitang malutas ito. Pagkasabi nito, ngumiti si Prinsipe Yu na may kahabag-habag na mukha. Natural na alam ni Magistrado Liu kung ano ang binalak ni Prinsipe Yu. Nine-love na siya sa asawang iyon, at tinutulungan pa daw niya ito. Makapal talaga ang balat niya. Ngunit nasanay na siya, kaya nagpasalamat pa rin siya, kung gayon kailangan kong magpasalamat sa prinsipe sa iyong tulong. Haha, dapat. Chapter 800 Chapter 901, Being Bull-Lied, First Update, please subscribe. Dahil ang paghula ng mga bugtong ng parol ay naging isang kinakailangan, ang lahat ng mga iskolar sa bulwagan ay nagsimulang manghula. Ayon sa mga patakaran, kung hindi mo mahulaan ang bugtong, kailangan mong ibalik ito, at hindi mo maisisiwalat sa iba ang bugtong, kaya mag-ingat sa pagdaraya. Pagkatapos lamang mahula ng bugtong ng parol ay malalaman ang sagot. Ang mga patakaran ay patay, ang mga tao ay buhay. Sa lohikal na pagsasalita, maraming tao ang maaaring talakayin ito at hayaan ang unang tao na hulaan muna. Kung hindi siya mahulaan, maaari niyang lihim na sabihin ang bugtong sa iba, at pagkatapos ay maiisip ito ng lahat ng magkasama at hulaan muli upang kumita ng 50 tael para sigurado. Ngunit ang kalikasan ng tao ay minsan ay ganito. Kung ikaw mismo ay hindi mahulaan ng bugtong, hindi mo nais na malaman o mahulaan ito ng iba. Hindi ba nagmumukha kang incompetent? Kaya lumipas ang isang kapat ng isang oras, at isang tao lamang sa bulwagan ang nahulaan ng tama ang bugtong at nanalo ng 50 tael ng pilak. Pinasisigla nito ang ilang tao. Kung mas hindi sila mahulaan, mas gusto nilang hulaan muli. Pakiramdam nila ay mas malapit sila ng kaunti sa bawat oras at nabigo silang hulaan ng tama sa bawat oras. Nang sa wakas ay nahulaan ko na at nalaman kong walang laman ang aking bulsa at wala ng pera, bigla kong napagtanto na ako pala ay naloko, ngunit wala akong magawa. Ganito siguro ang mentalidad ng mga sugarol. Sa pribadong silid, ang mga tao ay nanunood sa mga bugtong ng parol na nanghuhula, at maraming tao ang labis na natuwa. Sinabi ng may-ari ng Kushuang, congratulations to shopkeeper who. Tingnan mo lang itong poster, ang admission fee lang at ang light fee, ngayong gabi Jocks Ian Tower kikita na ako ng malaki. Hinaway-kaway ng shopkeeper ho ang kanyang kamay, kaliit lang na pera. Hindi siya mahinhin, dahil ang halaga ng pera na ito ay talagang maliit na halaga para sa kanya, at higit pa ang kikitain niya ngayong gabi. Sa oras na ito, ang kalbong waiter ay dumating din sa kahon mula sa bulwagan, naghihintay na makinig sa mga tagubilin ng tindera ho. Shopkeeper ho, pwede mo ba siyang pababain? Okay. Nang malapit nang umalis ang kalbong waiter, mabilis siyang pinigilan ni shopkeeper ho, siya nga pala, hulaan muna niya ang 5, at pagkatapos. Paulit-ulit na tumango ang kalbong waiter at saka bumaba. Sa sandaling ito, isang malaking itim na anino ang dumating sa pintuan. Tatay, si Piao Piao ay binyo bully. Pagkalabas ng boses, biglang tumahimik ang kwarto. Natural, si Liu Pao Piao ang nagsalita. Sa sandaling ito, kinagat niya ang kanyang labi, sinusubukang gumawa ng cute at coy na boses. Gayunpaman, ang kanyang boses ay magaspang, kaya kapag ang tunog ay lumabas, ito ay nakikita at pandinig. Talagang nakakatakot, at maraming tao sa silid ang nagulat. Pao Piao, kumusta muna? Pinandilatan siya ng mahistrado na si Liu. Oh!
Sumang-ayon si Liu Paopiao at sinabi, aking maliit na batang babae na si Paopiao, nakilala ko ang prinsipe, si Master Ku at ang tindera Hu. Tumango si Prinsipe Yu at nakangiting sinabi, Paopiao, sabihin mo sa akin kung sino ang nang-aapi sa iyo. Biglang naging masigla si Liu Paopiao, isang mabahong matanda. Inalis niya ang lahat ng 5 parol na inihanda ko. Sa sobrang galit ko ay gusto ko siyang habulin, ngunit tumakbo siya. Ito. Natigilan si Prince Yu. Sinong babae ang maglalakas loob na maglagay ng 5 parol sa Lantern Festival? Oo naman, ang matibay na Paopiao ay hindi na kailangang magpaliwanag sa sinuman. Gago. Si Magistrado Liu ang lumabas at pinagalitan, tingnan mo, sinabi ko sa iyo na maghanda ka pa ng mga parol, ngunit hindi ka nakinig. Kung pupunta ka sa 10 o 20 parol, maaari ba itong kunin ng isang matandang lalaki? Tama si Dad. Tumango si Liu Paopiao, ngunit galit pa rin siya. Wala akong pakialam, pinulot ng matandang iyon ang lahat ng parol ko, at hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataon. Kapag nakahanap ka ng mabuting lalaki, tuturuan siya ni tatay ng leksyon. Anong kalokohan? Bakit mo kailangan pang mag-abala sa isang matanda? Matutulungan ka ba niyang makahanap ng isang mabuting lalaki? Itinuro niya ang ibaba, tingnan mo, Piao-Piao. Paano ang taong iyon? Ang alin? Napalunok si Liu Paopiao nang makita ang gwapong mukha ni Jingzi, tatay, sa palagay ko ay lumitaw na ang aking huwarang asawa. Okay, dahil kontento na si Paopiao, hihintayin ko ang shopkeeper Hu na gumamit ng ilang trick mamaya, at pagkatapos ay maaari ko siyang i-recruit sa aming pamilya Liu. Ano pang mga trick ang kailangan? Fang Guang, kapag pumunta ako at sabihin sa iyo, paano niya ako susuwayin batay sa aking hitsura at pinagmulan ng pamilya? At saka, ako, si Liu Paopiao, ay hindi nag-abala na gumamit ng ibang paraan upang makakuha ng isang lalaki. Tungkol sa kanyang confidence, namangha si Prince Yu at ang iba pa, at inaabangan na nila kung anong klaseng spark ang mangyayari kapag nagkita sina Jingzi at Liu Paopiao. Kalokohan. Pinandilatan ng Magistrado na si Liu Paopiao, may asawa siya. Kung hindi siya gagamit ng anumang paraan, paano siya makakasunod? May asawa. Bakit ipinakilala sa akin ni tatay ang isang may asawa? Liu Paopiao hindi siya nasisiyahang bamulong, ngunit nang maisip niya ang medyo masamang anyo ni Jingzi, bigla niyang naramdaman na tila hindi ito mahalaga. Pagkatapos ay tumingin ako sa bintana at nakita ko si Zhang Xiaoyo na nakatayo kasama si Jingzi, na mukhang tugma. Siya ba yan? Tingnan mo kung gaano siya kaliit at walang laman. Malayo siya kumpara sa akin. Pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay, kalimutan mo na ito, mas mabuting pakinggan ko si tatay at hayaan si shopkeeper Hu na bigyan siya ng ilang mga trick. Kung tutusin, ito. Utos ng magulang at salita ng matchmaker. Si tatay ang may huling say sa bagay na ito. Medyo nakaka-depress. Kasi, upang lumahok sa pulong ng tula, kailangan mong hulaan ang mga bugtong ng parol. Hindi nagtagal. Karaniwang nahulaan ng lahat sa bulwagan ang isang bugtong ng parol, ngunit kakaunti ang nahulaan ito ng tama. Nang makita ang eksenang ito, nakahinga ng maluwag si Zhou Ziqiong. Sa katunayan, ang pakikipagtulungang ito kay Zhou Xianlo ay napag-usapan ng kanyang ama na si Zhou Gui at Tinderong si Hu. Tulad ng ginawa ni Zhou Gui sa kanyang sarili na bumili ng napakaraming koton mula kay King Jin noong nakaraan, sinalungat din ito ni Zhou Ziqiong sa pagkakataong ito. Sa kanyang opinyon, kahit na ang mga lantern na bugtong na ito ay ibinigay ng kanyang pamilya Zhou at medyo mahirap, ang sagot ay ibinigay sa Joxian Tower. Sino ang gumawa sa kanila bilang mga organizer? Kung may gustong gawin ang Joxian Tower tungkol dito, si Zhou Jiabufang ay magdaranas ng matinding pagkalugi. Pagkatapos ng lahat, kung hulaan mo ng tama ang isang bugtong na parol, si Zhou Xianlo at Zhou Jiabufang ay kailangang gumastos ng 25 tael ng pilak. Ang 10 ay 250 tael, at 200 ay 5,000 tael. Gayunpaman, pagkatapos marinig ito, ngumiti si Zhou Gui at sinabing labis na nag-aalala si Zhou Ziqiong. Dahil sa kasong ito, ang mga pagkalugi na dinadala ng Joxian Tower ay kasing laki ng sa kanila. Gaano man katanga ang Joxian Tower, hindi nila magagawa ang ganoong katangahang bagay na nakakasakit sa kaaway ng 1,000 beses at nakakasakit sa kanilang sarili ng katumbas ng 1,000, tama ba? Pinaalalahanan ni Zhou Ziqiong si Zhou Gui na kung talagang may gustong gawin ang Joxian Tower, ang pamilyang Zhou lang ang magbabayad sa huli. Tungkol naman sa Joxian Tower, paano sila magbabayad? Ngunit hindi pa rin naniniwala si Zhou Gui, dahil kayang gawin ito ng Joxian Tower, at gayon din ng pamilya Zhou. How dare Joxian Tower? Katulad noong huling beses na bumili siya ng koton, si Zhou Ziqiong ay walang kapantay sa kanyang ama na si Zhou Gui. Sa huli, wala siyang choice kundi ipagdasal sa kanyang puso na sana walang aksidenteng mangyari. Ngunit ngayong patapos na ang hula sa bugtong ng parol, at tila walang nangyari, hindi niya maiwasang makahinga ng maluwag, tila ba masyado na akong nag-iisip. Pagtatapos ng kabanata. For more updates, click on the notification bell.